Welcome all to Mangha Likha, Defying Art Conventions. This exhibit will showcase not only the talents of these brave and courageous artists today, but how art can be found and done in many places and in many ways. For the Filipino artist, nothing is squandered or discarded. Every fragment holds potential. The discarded scraps, the forgotten relics, the overlooked detritus, debris, waste matter for some, all find redemption in becoming art that matters. May Pimentel de Dios, a woman of unwavering spirit, experienced through discarded Palochina paintings. Jordan Bulangit Mang-Osan, the man who harnessed the sun, forever shining like the celestial body itself. Noel Abad Kidlat, reimagineer of the masking tape. Sasha Garcia, storyteller of life and art in fabrics and needlework. Marvel Obemio, the savior of the pole tabs. Tet Oreta Aligaen, the needle gardener. Gilbert Calderon Angeles, ecocraft enchanter. Ladies and gentlemen, Percival Denolo, a grounded reality. Hi, Sir Percy! Yes, ma'am. Hello! So, I have a few questions para sa inyo. Tanungin ko na po, ano po yung inyong creative background at kwento niyo man po sa amin ang inyong artistic journey. Ako po kasi ay maliit pa, bata pa po ako ay nakita na ako ng nanay ko na mahilig ako sa art. So, kaya nakakwento sa akin yun, yung pera at saka lapis, mas kinukuha ko din yung lapis ng time na yun. So, doon din na nakikita ng nanay ko na yung paligid namin, puro drawing yun yung sa mga ground na namin. Puro art po yun. Kayo po yung gumawa nun? Puro yung art ang ginagawa ko. Wala kasi akong papel nung araw. Parang ganun. Pero when you had the opportunity to have materials already, what is your medium? Marami po akong na-try na medium. Meron kasing charcoal painting, oil painting, saka yung acrylic. Nagma-mural kasi ako. So yung aking mga unang mga medium na ginagamit sa art. Saka nag-comics ako, Carlo Caparas noong araw. Wow! Yung illustrator tayo. Lahat pala na daanan nyo, no? So, kailan po kayo nag-start sa mud art? Yung mud art kasi, ako kasi yung parang una mayayain ako sa mga ganitong nilalaban ko yung art ko na on the spot sa mga television noong araw. So yung gamit ko nun yung paints lang. So pumasa ako kaso nga lang, ang mahilig akong gumawa ng mga image ni Christ. Parang so pinagbawalan ako nung pinaka TV shows na huwag akong gumamit kasi international yung art. At palabas nila. So ang nangyari, meron akong pinakita na painting na ginamit ko yung putik. So doon nag-start na yung mud art ang ginamit ko sa competition. Wow! So international na po ang inyong mud art? Nung time na yun na sumasali ako, na-invite ako sa mga ganitong event. Meron kasi akong invitation sa India. Ako yung nag-opening ng kanilang malaking event. Wow! So gamit ko yung ating art, yung putik. Yun pa. Nice! Nakakatawa po ang inyo. Napakaganda ng inyong artwork. Thank you very much and congratulations, Sir Percy. Thank you po. Hi, Sir Gilbert. Ikwento niyo naman po sa amin yung inyong artistic journey since you came from UST CAFA at paano po kayo nag-advocate ng environmental awareness? After kong graduate ng advertising ang major ko sa UST, so, hindi agad ako nag-practice ng paggawa ng art. Bali, nag-hardware muna ako and then we set up the school. Tapos, before pandemic, sumali ako sa isang national art contest na napili ako bilang finalist. From there, so tinuloy-tuloy ko na yun. Alam mo ba kung bakit ako napili sa finalist? Ay, ano nangyari? Kasi gumamit ako ng mga post-consumer waste na walang value. Kasi nalaman ko, nakita ko sa balita na pangatlo na tayo sa
mundo na nagpo-pollute ng ating ocean. So ang ginawa ko doon, gumawa ako ng palahoni ng dagat o iyak ng karagatan. So na-realize ko mataas ang pagtingin o pagkilala doon sa mga ways na ito kasi walang gumagamit. So mula doon, yun na ang parati kong ginamit. Dahil bukod pala sa paghiwalay ng nabubulok at saka hindi nabubulok, yung hindi nabubulok, mayroon pang dalawang bagay na dapat tayong alalahanin. Yun yung bumabaho at saka hindi bumabaho. So dapat pagka tayo magtatapon o magbibigay sa mga nagre-recycle, siguraduhin natin kasi may value na ngayon siya, ginagamit na namin ito. So dapat clean and dry siya. So, pagka clean and dry siya, mas marami pa tayong magagamit na paraan o katulad ng ginagawa ko, isang obra na pwede natin ipagmalaki. So, tinawag namin itong trash to treasure. Trash to treasure. Katulad nito, napakaganda ng inyong mga artworks. Kasi you wouldn't think na post-consumer waste siya, no? Kasi makikita mo, meron din siyang nag-shimmer siya, nakaka-create ng images pag pinagsama-sama. Kasi yung paraan natin ng package ng pagkain, say yung may silver laminates. Yes. So, yun yung nagiging parang brilyo dun sa, sa mga artwork. So, shimmering. Yeah. So, pag nakikita ng tao na, may value pala itong mga single-use plastics na ito. So, kunin natin, tapos ibigay natin sa mga tao kamukha ko na ang tawag ay turn it into treasure. Yeah, mga green advocate ang tawag. Wow, that's good. Pero kayo po ay galing sa Plaridel, Bulacan, yun po ang inyong hometown. No? Meron po ba kayong mga collaborations sa inyong community and siguro mga sinimulang mga projects para ipagpatuloy yung katulad nitong advokasya, lalo na sa pagpapaganda ng ating kalikasan? Sa simula, effort mo lang bilang sa unit namin, bilang pamilya. Kami muna, nag-practice muna na totoo ba talaga na kung gusto natin makatulong sa bahay muna natin, simulan muna natin. And then, mula doon, naituturo mo ito. So bilang teacher, bakit hindi natin ibaba ito sa mga estudyante na ngayon pa lang, maintindihan na nila yung mga circular economy o yung mga sustainability. At saka yung mga, yung mga ways to take care of the environment. So, isang small step lang ito na habang lumalaki sila, nagagamit nila yung artwork na ito for the awareness na, dapat lahat ng yung, pag nag-produce ka, dapat meron kang collecting effort para itong mga bagay na ito na nakakatulong supposed to be sa atin. Kasi yung behavior natin ang problema towards this Hindi natin dapat sila i-demonize kasi solely for kaya nga tayo may mga plastics dahil ayaw na nga natin magputol ng puno Pero ang problema, hindi natin alam, yung throw away pala na yon, yung away may lugar pala. Ocean. So dapat aware tayo na, dapat ito nagagamit na natin sa mga maraming bagay pa. Isa lang ito. Isa lang. Nakakatuwa kasi kasama ng inyong sining ay meron din kasamang edukasyon para sa inyong community. Na-invite ako ng mga eskwelahan para magturo nitong art na ito. So ang gagawin ko, para turuan ko kayo, lahat ng estudyante kailangan magdala ng basura sa eskwelahan. At papalitan ko ng shredded materials na. So, meron kaming isang plastic station sa Plaridel na nagsha-shred nitong mga plastics na ito. At ginagamit ito sa mga building materials. Isa lang yung mga building materials. Pwede siya sa flooring, pwede siya sa mga walls. Pero ako kasi, ginamit ko sa paint. Yes, for paint. So, iyon, pag in-invite ako at tinuruan ko yung mga estudyante, may bawat 1 kilo na plastic, pinapalitan namin ng isang seedling na pwede nilang itanim. Wow! So that is really sustainability, that's another collaboration. Yes. So, yung mga kumpanya na ito, nagiging mataas na rin ang awareness natin. Oo nga, hindi pwedeng
produce lang tayo ng produce. So, dapat we are creating shared value sa ating mga pinoproduce. So it's really about advocacy, taking care of our environment, and educating our young people to be good stewards of our earth. Yeah. At Yun. Thank you very much, Sir Gilbert, at congratulations po sa napakaganda ninyong mga obra dito sa ating exhibit. Thank Salamat you. po. Hi, Marvel! Hello po. May mga tanong ako sa'yo. Itong pull tab, paano siya nakakadagdag doon sa texture ng iyong mga artwork? Sa akin, ma'am, personally, ma'am, bali kasi, ma'am, yung pull tabs kasi noon, nung college days ko, parang more on preservatives kasi yung kinakain namin kasi since hindi naman kami marunong magluto. So, nung nakikita ko siya, parang may nakikita akong appeal, may nakikita akong dating sa kanya na sabi ko, parang pwede to gawing kaliskis ng isda. So, by then po, nag-start na akong mag-ipon. Tapos, same with mga kasama ko sa dorm. Sabi ko, uy, ipunin natin yan. May nakikita ko sa kanyang magandang artwork na pwede nating magawa sooner. So, yun. So, isa lang ito sa mga pull tab artwork mo. Ikwento mo naman sa amin yung iyong artistic journey kasi nakita natin, maliban sa pull tabs, no, meron ka pang mga ganitong materials. Ikwento mo naman sa amin, ano ba yung mga materials na ginagamit mo sa iyong mga artworks? Dati kasi, ma'am, yung tatay ko kasi, simula po nung bata kami, nagdo-drawing, tapos nagpiprint ng shirt. So, tapos yung nagkataon, ma'am, yung pinsan ko na dalawa, madalas sila sa bahay, dati silang mga animator. So, dahil nga dun po, nakikita ko na yung mga arts, tapos yun nga, kay Papa. So, sobrang exposed na ako sa art nun. So, siguro mga young age 5, nagdo-drawing na siguro ako nun. Tapos yung journey ko nga, ma'am, napunta na sa iba't iba dahil na malaki na yung napupuntaan, marami nang nagagala. Tapos nung nag-college po ako, yun nga po, ma'am, siyempre pag college ka, mas active ka. So, nagkaroon ako ng mga friends na mga street art, mga street artists. Mga dati din silang yung mga lightman. Tapos one time parang sinabi nila sa akin, uy, punta ka sa sa event namin, parang sila yung sticker fest siya, parang ganun. More on street art din. Tapos doon, nakakilala ko ng mga artist na underground. Oh. At sila yung nakapag-influence sa'yo to expand. So, nag-animator ka din? Opo, ma'am. Nag-animate ka, tapos nagsisketching ka din? Yes, ma'am. So, ang tanong natin, bakit ka napunta naman dito sa paggamit ng these are recycled toys. Opo. Bakit ito? Yan, ma'am, kasi nga, bukod sa nakatulong tayo sa environment, parang inisip ko nun kung paano ko. Kasi sa mga artist po, maraming tawag ito, maraming na-attach sa mga bagay. So, may attachment lahat parang special, parang sayang naman kahit sira, kung itatapon mo. Kaso, pag artist ka, parang lahat sa'yo may attachment. Yes. So, gusto mong alagaan yun. So, nag-isip ako ng way kung paano ko siya gagawing art nang hindi ko itatapon. So, yun po. So, in this artwork, you have preserved your favorite toys, ika nga. And also this one, ito naman, mga spray paint, dahil sa nag-street art ka pa. Dati po. Tapos, yan nga, ma'am, since kung itatapon natin sila sa landfill, parang sabi ko, ang laking bagay kung imbis na itapon, why not convert natin din na as a parang canvas. So, yun po. Mas magandang way na hindi mo siya matatapon. Madi-display mo pa ako. So mukha na siyang collectible, Opo, yun no? na. Yes, ma'am. Nice! Naku, maraming salamat sa pag-share ng iyong journey, Marvel. And congratulations sa iyong mga mahuhusay at magagandang artwork. Thank you, ma'am. Hi, Miss Sasha! Hello po. Hi! Alin dito sa mga artworks mo yung yung sa tingin mo ay nagpapakita ng unique form ng art mo? Bale, ngayon kasi mas makukulay yung mga artworks na naisali dito sa exhibit. Pero yung mga original, kung babalikan natin yung original na ginagawa ko, more of neutrals, blacks. Pero kung makikita nyo naman, yung patterns niya, hindi naman nagbabago. So siguro yung pattern, yung signature. Paano ito nakakatulong sa iyong well-being? I mean, the process of making this kind of art. Yes, yung proseso talaga, yun talaga yung nararamdaman ko na nakakatulong siya ng malaki sa akin. Kasi kung sa bahay, kunwari,
Sa bahay, syempre marami kang responsibilities. Sa trabaho, sa pamilya. Ito yung parang masasabi ko na me time. Kapag gumagawa ako ng artwork, parang, hindi ko alam ibang word na paano i-express, pero parang may sarili kang mundo. At tapos habang ginagawa mo siya, nakaka-relax, saka yun siguro, yun yung nakakatulong sa akin. So parang lahat ito may meaning, like your patterns on black and whites and against color, and also itong mga nandito, no? Marami siyang ibig sabihin for you. Yes. Ano yung, siguro i-share mo sa amin yung halaga nung pag-inherit mo ng mga threads from your mom's cross-stitching days, at saka kung paano nakatulong yun sa emotional depth ng mga pieces mo na nandito sa exhibit. Siguro, kasi di ba pag sinabi mong inherited, parang it's a continuation. Parang kapag ginagamit ko yung mga sinulid na nakuha ko kay mama, kino-continue ko yung ginagawa niya noon. So, in terms of family, tinutuloy ko yung, parang from the roots, tumutuloy-tuloy pa siya. From the past, present, and in the future. Tapos, yun siguro. Tsaka, kasi, yung tradition, siguro, bilang Pilipino, ganyan. Yung tradition na kung saan ka nanggaling at kung saan ka patungo, pwede nating sabihin na yun yung naging meaningful sa mga ginagawa ko. So ang question ko dito, would you pass on your own threads if you have it like to your pamangkin, daughter, or ano, and how would that impact you as an artist kaya? Possibly, pwede naman, yeah. Maganda siyang ipasa kasi kung gusto niya. Parang wala naman, hindi naman natin pipilitin. Pero kung kunwari, yun nga, magustuhan niya na ituloy, probably kasi iba-iba tayo eh. Iba yung, lahat tayo, iba-iba yung gusto, iba-iba yung style. Kung sa creative natin titignan, iba-iba yung style. Baka pwede niyang gamitin sa iba naman. Pero magandang yun, maganda siya kung tatanggapin niya. So, pwede na rin siyang magkaroon ng sarili niyang me time. Yan. Naku, thank you very much, Miss Sasha, para i-shares mo sa amin yung iyong journey as an artist, and also sharing us yung halaga ng pagpas ng tradition using the threads that you've inherited from your mom. Thank you very much. Maraming Hi, Ma'am Tet. Hello. Ma'am Tet, ikwento niyo naman po sa amin yung journey niyo po as a visual artist. Ano po yung mga materials na nagamit ninyo? Ako kasi parang sa watercolor ako, di ba? Watercolor muna. Pero, pag nagpapahinga ako sa watercolor, ang naging hobby ko is magtahi. Oh, I see. So, 1990s pa, nakaipon na ako ng iba-ibang tela. Iba-ibang tela, kahit isang yarda. Hindi siya lumalaki, basta may makita lang ako na may design at saka parang maganda siya. Kukuha kayo. Kukunin ko. Iba-iba to eh, iba-ibang tela. So, isa lang. Kahit sa Taytay, kahit sa mamahalin na tindahan, basta may makita ako one yard ng 1 yard. Ganun lang, 1 yard, 2 yards. So, tapos, tahi lang ako sa gabi. Naging hobby ko lang. Yung lalabas meron akong bedsheet na ginawa na sasabihin lang ng anak ko, akin na lang yan. Eventually, nakita ng isang gallery. Natapos ko siya ng 9 feet by 8 feet na puro tahi lang ng kami. Mga ganon. Pero hindi siya naging problema ko sa watercolor ko at saka sa sculpture ko. Kasi parang alam ko yung time kung kailan ko siya gagawin. At saka, So, simultaneous po Yes, yung paggamit ninyo ng iba't ibang materials. Kwento niyo po yung pag-focus niyo dito sa, kasi since all the
artworks here in the exhibit are needlework. Ano po kaya yung nakikita niyong significance nung paggamit ng ganitong medium po sa Kasi para bang maganda siyang ibig pagka may age ka na di ba? At least meron kang, sa akin sa age ko, meron kang gagawin. Hindi yung nakaano ka lang. Pero halos lahat ng mga kabatch ko, mapalalaki, mapababae, yung talagang needlework. Nag-needlework. Nasa ibang bansa, ang ganda Ang ganda. Yes, it's very Yung kanya-kanya kaming tanungan, anong ginamit mo dyan? Ano bang tawag dyan? Matutuwa ka sa mga ideas na pwedeng gamitin. Hindi lang siya simpleng trabaho na sasabihin mo. Yes. Oo. So, paano po ito nakapagpabuti ng inyong well-being, yung paggamit nito? Like, pananahi, kombinasyon po ng mga materials. How has it helped you as an artist? Ito idea lang talaga na gusto ko itong gumawa. Tapos, yun nga, ito yung mga ibon, iba-iba to, iba-ibang, bibili kami nung isang kaibigan ko nung minsan, parang namimili ng yarda-yarda lang. Walang idea kung anong pupulutin, basta kung anong meron na maganda. Gagamitin. Oo, kasi ito, kahit ano ba sabihin mo, magkakaiba sila ng Yes. So, ito po gawa niyo po talaga, drawing niyo ito? Hindi, tela yan. Tela siya talaga. Tela yan, tapos tinatahian ko pa rin dinadramahan ko pa rin. Oh, yeah. Hindi So, siya, you're making it parang 3D, gano'n oo, yung dating. magiging 3D siya. Oo. And then, tapos nilagyan niyo ng mga ibon and yung iba pang mga Pati ito, tela. mga lace, Yung pati lace. lace, tinatahian ko. Kung ano lang maano ko, kung anong idea maisip ko. So, parang you are, zoom in niyo yung ganda ng isang bagay Kasi ng sa tela. painting ko, nagti-3D ako eh. So, kailangan ko rin siya makita. Kumbaga parang aral na sa akin yung nasa malayo siya, nasa malapit siya, o kaya ako. So, ganun din. Kumbaga, it came naturally for Oo, you to yes. have those textile na gagawin mong 3D, Oo. which is very, very interesting. At saka, ang ganda. Parang, pag malayo kasi isipin mo, para siyang hindi siya tahi. So, para siyang, siguro parang clay or something. May magandang storya. Parang natuwa ako sa mga DMC thread. Bili ako ng bili. Until such time, nakita ko nasa 15,000 na. Yung threads niyo. Tinago ko sa asawa ko yung, syempre. Pero doon ako kailangan kong gamitin. Kasi Yes. maano siya eh. Anong mangyayari doon sa 15,000 worth na thread? Miskin mag-cross stitch pa nag-start. Basta tahi lang ng tahi hanggang na perfect ko na yung gusto kong mangyari. At Kasi, ito po siya. Yes, oo. Ayan. Nice. Maraming salamat po Yes, for thank sharing your story and your journey as an artist. Salamat Thank you po, din. ma'am. Congratulations po. Salamat. Hi, Miss Mai. Hello po. Miss Mai, tatanungin kita kung bakit ito yung napili mo? Bakit yung Palochina art? At is there a specific situation bakit ito yung napili mong base ng iyong mga artworks? Actually, it started po during pandemic. Nung meron kaming maliit na furniture or woodcraft business ng husband ko, tapos nagsara siya. At the same time, ako naman, nagkaroon ako ng depression kasi I had a miscarriage. So, I needed something to do something at that time. So, since yun po yung material na meron kami, wala naman din kaming financial capabilities yet to buy canvas or other materials. So, naisip ko, why not make an art out of discarded wood? And yung mga pinturang tinataka lang sa tindahan. So, yun yung ginamit kong material. So, even the paint that you used, parang tingi-tingi lang din Yes, siya. sa hardware. Wow, meron pala nun. Hindi Yes. ko yun alam. Pero, syempre kasi yung theme ng iyong mga artwork, parang emotions, faces of distortion, sabi nga dito.
when you talk about human emotion, may specific emotion or themes ka ba na gustong ipakita sa mga obra mo? Ang gusto ko is yung audience ko, yung ma-steer yung emotion nila while looking or staring at my artworks. Kasi meron akong specific na mood or emotion habang ginagawa ko siya. Pero at the same time, when my audience view my work, meron silang different interpretation. So yun yung gusto ko din dun sa parang interaction between my artwork and the audience. Oh, it's like you interacting with your audience. And any other particular themes that you would like to use later on? So far, wala pa naman. Ini-embrace ko kasi ngayon yung art ko na to, na ini-embody niya yung different emotions ng human, especially babae. Kasi if you notice, yung women yung aking subject. Kasi women are strong and at the same time vulnerable. So para siyang yung kahoy. Diba? May vulnerability yung wood, at the same time, nag-embody din siya ng pagiging strong. Wow. So that is yun yung connection, that is of the wood and the images of women. Yes. So it really spoke to me the first time I looked at it. Talagang, para siyang marami kang mararamdaman. Kung parang isosort mo yung feelings mo, like, paano mo sinusort yung, bakit ganito, magkakaganyan yung mga wood, Iba-iba siya. Yes. Tsaka may gumamit din kami ng mga lumang kahoy, kasi for us, yung sobrang withered na kahoy, meron siyang memory. So parang ito yung magiging mirror siya of the past and at the same time yung present. So like the body of each woman, your body is a memory, and therefore the wood represents your body because it has its own memory. Exactly. And even in this, di ba kanina sabi mo, in this kinds of wood, parang ito siya, weathered na siya. Yan ang natural color niya. Yes. But the other ones have been painted. Yes, and then ito yung niremain ko yung natural wood para makita din yung natural talaga na kulay ng kahoy. So, itong combination na to, this is another canvas for you, right? Yes. And also, what is this about? Yung ito naman, magkakapatong naman siya. Ito naman, itong specific na kahoy na to, ito talaga yung hindi na to binibenta, tinatapon lang talaga siya. Kasi kapag nakakita ka ng paletang buo, ito yung nasa in-between niya, yung ginagamit sa mga pair. So, talaga itong tinatapon. So, iisip ko, bakit kunin ko siya, hihingin ko lang siya kasi binamimigay na lang siya. Tapos ang ginawa ko, para siyang puzzle na parang you can siya. Pero right now, it's just fixed kasi ito yung interpretation ko for this specific art. So, ito specifically, depende siya kung saan yung view ng audience. Yes. So, mababago yung makikita mo. Yes. So, yun. So like a person, kung ibang angle mo siya perspectives, yes, diba? Exactly. Very interesting. This is so good. Thank you very much for sharing with us your story, Miss Mai, and I hope you make more artworks like this. Thank you so very much. Congrats po. Thank you. Hi, Noel! Hello po. Wow, congratulations! Ang gaganda ng iyong mga artworks. Tanungin kita, ano ba yung naging role ng Instagram at saka ng TikTok para ma-shape yung iyong identity as an artist? Una po kasi, ginagamit ko lang po ang IG at TikTok para mag-post po ng mga selfies, mga videos. Tapos naisipan ko po isang araw, mag-post po ako ng mga gawa ko po. At nung araw po na yun, nag-million views po yung gawa ko, kaya pinagpatuloy ko po. At naging inspirasyon po sa akin yung mga taong nanonood, yung mga taong sumusuporta po sa mga gawa ko. So marami ka ng followers. Oo po. No? So parang ang original na ginagamit mo, paper cut, diba? Parang ganon. Ikwento mo naman sa amin yung process, paano nakarating sa ganitong kagandang artwork using masking tape? Nung una po, lapis lang po yung ginagamit ko. Napunta po ako sa pagtatammark, then napunta po ako dito sa masking tape. Naging inspirasyon ko po yung isang artist na taga ibang bansa. Ganyan din po yung ginagawa niya. At sinubukan ko pong ipakita din sa mga nanonood sa mga social media ko. Bali po dito sa masking tape, layer by layer po siya ginagawa.
ang unahin po dito ay yung mga light parts o yung mga highlights ng mukha, like yung reflection ng mata, yung pag-reflect ng ilaw sa noo, ganun po. Hanggang po sa papatong-patong na tape, 1, 2, 3, hanggang makabuo ka po ng 16 layers na tape, saka po mabubuo mo po yung dark parts at yung mid-tone po ng... So yung nakikita natin ditong dark parts, yun na yung 16 layers na, Yes, po. yan na yung makapal. Tapos yung mga medyo highlights, ayan yung medyo mababaw lang. Mga 8 layers, 7, ganun. Bakit sila yung mga pinili mong mga inspiration mo, yung mga pictures, mga mukha nilang ginamit? Bilang isang influencer po ng Facebook, TikTok at Instagram, marami po kasing nanonood sa kapag po ganyan po yung subject like K-pop, sikat na celebrity, sila Taylor Swift, sila Justin Bieber. At ano po, inspired din po ako na gawin po yung mga ganito kasi bukod po sa maganda pong gawing portrait is idol ko din po sila. Oh, so these are your celebrity idols. Opo. At habang ginagawa mo to, ikaw rin ay nagiging celebrity idol na ng mga followers mo sa Instagram, YouTube at sa Facebook. Thank you very much, Noel. At sana ay mas marami ka pang ma-explore ng materials. At maliban sa ginagawa mong itong mga pictures na to, marami pang mga masking tape art ang iyong magawa. Congratulations Thank you at po. maraming salamat. Ang idea nito ay nanggaling kay Sir Gary Apolonio, yung curator ng Gateway Gallery. Pero yun nga, tinawagan niya ako. So we collaborated and we talk about ano yung magiging process para magawa ito. Meron na siyang mga nakuhang artist sa una, pero yung iba hindi pumupwede. Kaya tumulong din akong kumuha ng artist. Ang idea nito na gumamit ng mixed media, yung sinasabi ni Sir Felipe De Leon kanina, ay nanggaling sa kanila. Talagang bawat isang artist, yun yung ginagamit nila, media. Nakita ko kasi sa kanila yung sinasabi nating passion sa mga ginagawa nila. So, lalo na nung binisita namin sila sa kanya-kanyang bahay, kanya-kanyang work, or kanya-kanyang home workshop. Yun, nakita ko yung passion nila, tsaka yung pag kinakausap ko sila, talagang nakafocus sila doon sa ginagawa. Puntahan natin to kasi ito yung hindi lang conventional art na sinasabi natin. Like, yung sinabi ko rin kanina doon sa aking curatorial message na ang mga nako-curate ko dati ay puro mga nasa conventional art na natututunan nga sa eskwelahan pero pinagbubutihan, develop. Pero ito kakaiba lahat ng mga ginamit nila. So, kagaya nung sinabi ni Sir Felipe De Leon, ito nga, bumabalik tayo at ito yung tunay na art ng mga Pilipino. Likha, Defying Art Conventions, featuring the artists Det Aligayen, May Pimentel de Dios, Sasha Garcia, Marvel Obemio, Gilbert Angeles, Percival Denolo, Jason Bulangit Mang Osan, and Noel Kidlat.